Siya ay pinagtaksilan at inilagay sa bilangguan, ngunit siya ang naging pinakamalakas na boss ng isang grupo. Si Hiboko ay isang lalaking, kasuklam-suklam na talunan na nahumaling sa internet. Tulad mo, hindi siya nakikinig sa kanyang ina, at ginugugol ang kanyang buong oras sa paglalaro ng mga larong ginawa para sa mga talunan. Ngunit isang araw, natalo siya sa kanyang nilalaro, habang naglalaro sa isang internet cafe, galit na galit siya sa kabila ng pagiging talunan at umuwi. Napanood niya ang isa sa aming recap videos at nakatulog noong gabing iyon. Nagkaroon ng bangungot si Hiboko dahil hindi siya nag-like and subscribe. Sa panaginip na iyon, hinimok siya ng kanyang ina na mag-like at mag-subscribe, gaya ng nararapat. Gayunpaman, napagtanto ni Hiboko na huli na ang lahat dahil nasa likod siya ng parang kulungan na mga bar, hindi magawa ang sinasabi ng kanyang ina. Pagkagising sa isang medyo madilim na silid kasama ang tatlo pang nalilitong lalaki, sinubukan nilang alamin kung nasaan sila. Naniniwala si Hiboko na nasa isang video game siya, at nasa sabik sa pag-aakalang may misyon na dapat tapusin. Habang nagtatalo ang mga lalaki tungkol sa kanilang sitwasyon, apat na tao na tinatawag na mga instruktor, sa pangunguna ni Hina, ang direktor ng academy, ang pumasok sa silid. Ipinahayag ni Hina ang kasiyahan sa kawalan ng pag-unlad ng kabataan, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang direktor ng Elite Re-Education Academy. Ito ay isang institusyong ginawa ng gobyerno para gamutin ang mga teenager na nahumaling sa internet, at kung sino man ang hindi nanonood ng aming mga videos. Sa labas, isang grupo ng mga nag-aalalang lalaki ang nanunood habang ginagamit ng mga instruktor ang karahasan para turuan ng leksyon ang isa sa kanila. Kahit na ang mga lalaki ay pagod na sa kanilang pagsasanay, ang mga instruktor ay malupit, hindi nagpapakita ng awa at naglalayong igiit ang pangingibabaw. Sa loob ng mga silid, ang isa sa mga lalaki, kasama si Hiboko, ay nagtanong kay Hina, na hinala na wala sila sa isang paaralan ngunit isang sentro ng rehabilitasyon. Nagbanta ang lalaki ng labanan, na sinasabing namumuno siya sa isang guild ng 100,000 lalaki, ngunit inatake siya ng head instructor na si Christian, kaya napagtanto ni Hiboko na hindi ito laro. Inutusan ni Christian ang mga lalaki na pumilit, na binibigyang diin ang tanging panuntunan ay sundin ang direktor at siya. Pagkatapos ng isang roll call, ipinahayag ni Christian na makukulong sila sandali sa kahilingan ng kanilang ina. Nagulat si Hiboko, nalaman niyang makukulong siya ng 1 taon dahil sa matinding pagkahumaling, at itinanggi ni Christian ang posibilidad na tawagan ang kanyang ina. Inakusahan ni Christian si Hiboko na iniinsulto ang hitsura ni Hina, inaatake siya kapag itinanggi niya ito, na pagtatanto na hindi siya maaaring manalo ng patas. Pinanood ni Hiboko ang grupo na kinuha para sa pagsisimula sa panahon ng paglilinis ng malamig na tubig, at pagpapalit ng mga bagong uniforme. Habang ipinapaliwanag ni Christian ang schedule, si Shika ang isa sa mga bagong dating na lalaki ay natamban na hindi makalakad dahil sa mga pinsala na nagreresulta sa isa pang panggugulpi. Sinamantala ni Hiboko ang sandali upang makatakas, tumakbo sa kalapit na gusali, umakyat sa hagdan patungo sa rooftop. Pinag-iisipan niyang tumakas bago nila siya tapusin, na iniisip ang pagmamoltroto sa kanyang ina. Dahil sa inis, naabot ni Hiboko ang rooftop, na pagtantong hindi siya makakatakas. Sa ibaba, isang grupo ng mga lalaki ang nakamasid sa pagdating ng grupo ni Hiboko. Tinanong nila ang instruktor kung sila ang mga bagong dating, at kinumpirma niya ito, ipinagkatiwala ang mga bagong dating sa isa sa mga lalaki na nagngangalang Waldo, na nagsasabi na siya ang pinuno ng komite ng pag-uugali. Nangako ang lalaki na aalagaan ang 3 bagong dating na lalaki, na hindi sinasadyang inalerto ang mga instruktor na nakatakas ang isa sa kanila. Sinuri at natuklasan ni Christian na si Hiboko ang nakatakas. Inutusan ni Christian ang kanyang mga instruktor na hanapin agad si Hiboko. Mula sa hagdanan ng gusali, pinapanood ng pangunahing tauhan ang mga instruktor na paparating upang hanapin siya, pinag-iisipan ang kanyang mga pagpipilian habang nagdududa siya sa kanyang kaligtasan sa lugar na ito. Napagtanto ni Hiboko na mas gugustuhin niyang ma-reincarnate sa ibang lugar kaysa magtiis sa anumang impyerno na naghihintay sa kanya sa bagong kaganapang ito. Habang isinasaalang-alang ang pagtalon, isang lalaki na nagngangalang Shii na may purple na buhok ang hamarang sa kanya, nagtanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Pinayuhan ni Shii si Hiboko na maging maingat sa kanyang aksyon kung balak niyang tumalon, na nagpapahayag ng pag-aalala para sa potensyal na pinsala sa isang kapwa mag-aaral sa ibaba. Habang dahan-daang lumalapit si Shii kay Hiboko, nagbabanta si Hiboko na tatalon kung lalapit si Shii.
Habang umaatras si Hiboko na muntik nang mahulog sa gusali, hinawakan siya ni Shii sa kanyang damit, iniligtas siya mula sa pagkakahulog. Gayunpaman, hindi siya hinaila patungo sa kaligtasan, iminumungkahi ni Shii na kung gusto ni Hiboko na tumalon, dapat niyang gawin ito ng mabilis at inirerekomenda ang pagpuntirya sa instruktor na umatake sa kanya, na nagmumungkahi na kung si Hiboko ay gustong wakasan ang kanyang buhay, dapat niyang isama si Christian. Itinulak sa kanyang limitasyon, pinagsisisihan ni Hiboko ang pagtatangkang tumalon at humiling na iligtas. Nag-alok si Shii na bilhin ang buhay ni Hiboko kapalit ng pagiging tunay niyang lalaki. Sa una ay kainahinala, naniniwala si Hiboko na ang alok ay hindi disente at kino-question ang kasarian ni Shii, na hindi nauunawaan kung ano ang sinusubukang ibigay sa kanya ni Shii. Gayunpaman, mabilis na neresolba ang hindi pagkakaunawaan pagkatapos ng kaunting mga pag-atake mula kay Shii tungo kay Hiboko. Pagkatapos ibinigay ni Shii ang mga binocular kay Hiboko upang imbestigahan ang looban, at makita ang mga babae na nasa academy din para muling makapag-aral, kung makakita ng isa si Hiboko, pipiliin niya ito, at tutulungan siya ni Shii na tuparin ang kanyang pangako na gawing lalaki si Hiboko. Sa pagtingin sa kanila, nalaman ni Hiboko na si Yori, isang babaeng kilala niya mula sa middle school, ay nasa academy din, na pumukaw sa pagkamausisa ni Shii. Ipinahayag ni Shii na si Yori ang magiging target ni Hiboko, na nangangakong gagawin siyang kanya, bago ipakilala ang kanyang sarili kay Hiboko bilang bagong master ni Hiboko. Si Shii, ang nagmamay-ari ng buong buhay ni Hiboko mula noon, ay umalis sa rooftop na sinundan ni Hiboko. Inihandog ni Shii si Hiboko sa head instructor na si Christian, na sinasabing naligaw siya sa paghahanap ng banyo. Binalaan ng instruktor si Shii na kung nagsisinungaling siya, ituturing siyang kasabwat sa ginawa ni Hiboko. Nagdahilan si Shii para kay Hiboko na nakumbinsi kay Christian na hindi sinusubukan ni Hiboko na tumakas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shii na pinili niya si Hiboko bilang kanyang kasamahan mula noon, na nag-udyok kay Christian na sabihan kay Shii na alagaan si Hiboko. Iniwan ni Christian at ng iba pang mga instruktor ang dalawang lalaki, at sina Shii at Hiboko ay nagpatuloy. Nasasabik sa kapangyarihan ni Shii, gumaan ang loob ni Hiboko at nagsimulang maniwala na maaaring tulungan siya ni Shii na tuparin ang kanyang pangako kay Yori. Si Christian, pagkatapos iwan ang dalawang lalaki, ay dumating sa opisina ng direktor upang iulat ang nangyari, na isiniwalat na si Hina, ang school director, ay hindi talaga ang namamahala, at ang isang taong tinatawag na Hyo ang tunay na namamahala. Pagkaraan ng ilang sandali, si Hiboko ay sumama sa iba pang mga estudyante ng academy kasama si Shii sa courtyard. Nilapitan ni Shii si Waldo upang talakayin ang sitwasyon na natuklasan niya sa isang babaeng estudyante na nagngangalang Jiang. Nagbigay si Shii ng ilang uri ng mga tagubilin kay Waldo at naglakad pabalik kay Hiboko na nagsasabi sa kanya na may malapit nang mangyari. Si Waldo ay sinunod ang utos ni Shii at pilit na sinuri si Jiang sa kanyang sarili, na tila may hinahanap na nagpapahiya sa kanya. Nag-aalala, tinanong ni Hiboko si Shii kung iyon ang utos na dapat ay kawili-wili, na sinagot ni Shii na kailangan lang niyang mag-obserba. Natuklasan ni Waldo ang isang nakatagong cellphone na nakatago sa damit ni Jiang, na kinilala siya bilang isang TikTokerist. Nang subukang kunin ni Jiang ang kanyang telepono, hinampad siya ni Waldo sa lupa, na inilalayo siya sa telepono habang kinukutsa siya. Nagsusumamo si Jiang na ibalik ito, idiniin na hindi siya mabubuhay kung wala ito, dahil ito lang ang paraan para makipag-usap siya sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, nagulat sa kanyang tungkulin sa pagdidisipline, sinuri ni Waldo ang kanyang kasuotan upang maghanap ng higit pang kontrabando na maaaring itinago ni Jiang sa kanyang damit. Pinapanood ito ni Hiboko, pakiramdam niya na mali ang kanilang ginagawa habang naririnig niya ang desperadong iyak ng dalaga. Pakiramdam niya ay mali sila kahit na nanonood lang, ngunit walang pumipigil dito. Biglang namagitan si Yori ang student council president gamit ang isang maliit na kutsilyo na hawak niya sa kanyang sarili, na nagbabantang tapusin ang buhay ni Waldo dahil sa maling ginagawa nito. Nagulat si Waldo nang makitang binyantaan siya ng student council president ng kasawian. Kinwestiyon niya ang pagnanais nitong pagtakpan ang babae, ngunit ipinaalala nito sa kanya na wala itong awtoridad na magpataw ng mga parusa dahil gawain lamang iyon ng mga instruktor. Hiniling ni Yori na palayain ni Waldo si Jiang.
Kasunod nito, nagpa siya ang isa sa mga lalaki na saktan si Yori dahil sa pagsisikap na magbigay ng mga utos kay Waldo, ngunit mahusay na iniiwasan ni Yori ang pag-atake at ipinahiya ang lalaki sa harap ng lahat. Binato siya ng isa pang binata mula sa likuran, at nang masaksihan ang sitwasyon, nagpa siya si Hiboko na tumakbo at harangin ang pag-atake upang protektahan si Yori. Sa paggawa nito, nakatanggap si Hiboko ng tama sa kanyang mukha, na lalong nagpagalit kay Yori, na gusto lamang na hamupa ang sitwasyon. Pagkatapos ay inilunsad ni Yori ang sarili sa isa pang lalaki na naghagis ng bato, tinalo siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang mga sensitibong lugar. Hinihiling ni Yori na mapayapang umalis si Waldo, at bagaman walang intensyon si Waldo na gawin ito, naantala sila sa pagdating ng mga instruktor na naghiwa-hiwalay sa lahat para bumalik sa kanilang mga silid. Sa wakas, maingat na pinagmamasdan ni Yori si Hiboko at nakilala siya, hiniling sa kanya na sundan siya upang masuri nila ang kanyang mga pinsala. Samantala, pinagalitan ni Hyo si Christian sa napakaraming problema dahil sa isang estudyante na tila hindi niya makontrol, na naging dahilan upang siya ay malate sa kanilang pagkikita. Sa oras na iyon, natapos na ang pulong, at nakaligtaan ito ni Christian. Pagkatapos ay ipinahiwatig ni Hyo na si Instructor Rico ay magbibigay ng mga detalye ng pulong kung saan late dumating si Christian. Inutusan din ni Hyo si Christian na bigyang pansin ang mag-aaral na nagdulot ng kaguluhan, na binibigyang diin na walang dapat magkamali. Sinabi rin ni Hina kay Christian na siya ay parurusahan para sa gulo na dulot ng isang estudyanteng nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Lumipat ang eksena, at lumipat kami sa kung saan ginagamot ni Yori si Hiboko. Pinagmamasdan ng mabuti ni Hiboko si Yori, at namangha sa kanyang kagandahan. Inamin ni Hiboko na nakita niyang kamangha-mangha kung paano niya hinarap si Waldo nang hindi nagpapakita ng takot na tila isang pangunahing tauhang babae. Biglang napansin ni Yori na nasa sabik si Hiboko, at pinagbantaan siya ng kanyang sandata dahil sa pagkasabik. Sinubukan ni Hiboko na humingi ng paumanhin para sa kanyang pananabik. Lumapit si Yori kay Jang, na kasama nila mula pa kanina. Si Yori ay nagmumungkahi ng isang deal kay Jang dahil malinaw na nailigtas niya siya mula kay Waldo. Tinanong ng babae kung bakit humihingi ng kapalit si Yori sa pagligtas sa kanya, sa pag-aakalang ginawa niya ito dahil siya ang presidente ng student council na dapat ay isang mabuting tao. Sa kabila ng pakiusap ng dalaga, hiniling ni Yori kay Jang na subukang magpuslit sa isa pang cellphone dahil kailangan din niya ito, nangako na tuturuan siyang gumamit ng sandata para ipagtanggol ang sarili. Bukod pa rito, iniisip ni Yori na magiging kapaki-pakinabang ang kutsilyo kapag kailangan itong gamitin ni Jang sa mga kalalakihan, kung ang mga bagay-bagay ay nagiging hindi na makayanan, dahil mas mabuti iyon kaysa sa pagtitiis ng pagmamoltrato. Nagalit si Jang, sinabing hindi makatarungan para kay Yori na hilingin sa kanya na kumuha ng cellphone kapalit ng pagtuturo sa kanya na gumamit ng sandata. Ipinagtapat ni Jang na kung makakakuha siya ng isa pang cellphone, hindi na niya kakailanganin ang tulong ni Yori. Sa sandaling ito, ninas na pinapanood ni Hiboko ang pakikipag-ugnayan ni Yori kay Jang. Tila nagbago si Yori mula sa kung sino siya noong nasa middle school siya. Ipinaalala ni Hiboko kay Yori kung paano siya dati noong una silang magkita, na inilarawan siya bilang isang napakabait na babae na nagustuhan ng lahat. Nagpahayag siya ng pagkalito kung bakit siya naging napaka-insensitive at malamig ang pakikitungo. Hinayaan ni Yori si Hiboko na matapos magsalita, at pagkatapos ay binyantaan siyang aalis or puputulin niya ang dila nito gamit ang sandata. Habang gagawin niya iyon, ginambala sila ni Shii, natatawa sa kinikilos ng student council president. Inaalok ni Shii ang cellphone na kinumpis ni Waldo kapalit ng isa sa mga babae na gawing tunay na lalaki si Hiboko. Noong una ay tumanggi si Hiboko, ngunit tinitingnan siya ni Yori nang may inis, nakikita siyang tulad ng lahat ng iba pang mga lalaki na madaling kontrolin. Gayunpaman, si Jang ay nagsimulang kumilos ng sweet at palakaibigan kay Hiboko, inaalok siya sa isang aksyon upang manipulahin siya, sinusubukan na akitin siya upang hindi niya ito saktan. Nangako si Jang na pagkatapos niyang makasama ang kanyang nobyo, babalik siya para kay Hiboko. Sa kabila ng pagiging masaya na nilapitan siya ni Jang, tumanggi si Hiboko, at sinabing ibabalik niya ang cellphone nang walang bayad dahil ari-arian pa rin niya ito. Nais ni Hiboko na makasama niya si Jang, kahit na mas gusto niya si Yori, dahil si Jang talaga ang lumalapit sa kanya.
Nilapitan ni Shii sina Hiboko at Jiang, habang tumatawa sa nangyayari at ipinaliwanag na hindi niya inaasahan na magpapanggap si Jiang na isang mabuting babae. Pinuri ni Shii si Jiang para sa kanyang kakayahang mabuhay, ng kasing dami ng pagsisikap na inilalagay niya sa kalidad ng kanyang pagganap. Ngunit hindi pinapaniwalaan ni Shii ang kanyang mga gawa dahil nagawa na niya ang kanyang pagsasaliksik kay Jiang, at alam niya ang lahat tungkol sa kanyang buhay pagkatapos siya nitong imbestigahan. Nalaman ni Shii na si Jiang ay nahuhumaling sa isang idol group, at nagkaroon ng swerte na makilala ang isang miyembro ng grupo. Panay ang pagkikita ni Jiang at ng idolo hanggang sa maging magkasintahan sila. Gumagasto si Jiang sa lalaking ito, pera na kailangan niyang nakawin sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, kalaunan ay nalaman ni Jiang na ang lalaki ay hindi isang aktwal na miyembro ng kanyang paboritong idol group. Pero dahil in love siya sa kanya, nagsimula siyang magtrabaho para sa kanya, niloloko ang ibang fans ng idol group at niloloko sila. Nang malaman ito ng mga magulang ni Jiang, ginamit nila ang kanilang impluwensya para hindi siya makulong at sa halip ay ipinadala siya sa akademya. Inakusahan ni Jiang si Shii ng paninirang puri sa kanya, at pinagtawanan siya ni Shii, na ipinagtapat na pinagmamasdan niya ang kanyang pag-uugali. Naging defensive si Jiang at sinubukang atakihin si Shii, ngunit napagpasyahan ni Yori na hindi na kailangan si Jiang, hineranggan niya ang kanyang pag-atake, at pinilit siyang palabasin ng silid. Pagkaalis ni Jiang, sinubukan ni Yori na puwersahang kunin ang teleponong mayroon si Shii, ngunit ibinunyag ni Shii na isa itong pekeng telepono at iminumungkahi na isaalang-alang ni Yori ang kanyang unang panukala para makakuha ng tunay. Hindi pa rin tama ang pakiramdam ni Hiboko tungkol sa pagsasamantala kay Yori at sinubukang ipahayag ang kanyang opinyon, ngunit pareho siyang pinatahimik ni Yori at Shii. Matapos itong pag-isipang mabuti, pumayag si Yori sa mga tuntunin ni Shii. Bago umalis, binigyan ni Shii ng proteksyon si Hiboko upang magdala ng ebidensya ng kung ano ang kailangan niyang gawin mamaya. Gayunpaman, si Hiboko ay nagsimulang magkaroon ng isang moral na debate sa kanyang sarili, iniisip na ang sitwasyong ito ay hindi tama. Nais ni Hiboko na maging masaya ang muling pagsasama-sama nila ni Yori, ngunit hindi, at ito ay sa isang lugar tulad ng bilangguan. Doon, nang sa wakas ay nagpasya si Hiboko na sabihin kay Yori na hindi niya ito sasamantalahin, inihanda na ni Yori ang lahat para sa kanyang bahagi ng deal, at pinasimula ni Hiboko ang pagsisimula sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa kanyang balak. Iniisip ni Hiboko kung paanong hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon, na hindi kapani-paniwala at iniisip na naiintindihan na niya ngayon ang lahat ng katotohanan ng kalikasan. Natutuwa si Hiboko na hindi siya nasawi, ngunit biglang nabasag ang kanyang ilusyon nang sinubukan siyang lapitan ni Yori. Gayunpaman, hindi niya madala ang kanyang sarili at naiinis siya, at siya ay napabuntong hininga. Sinisikap ni Yori na huwag sumuko dito at paulit-ulit na sumusubok, ngunit hindi niya ito magawa hanggat hindi siya nagsusumikap at sa wakas ay binso si Hiboko ngunit samuka sa bibig nito, na nagdulot ng pagkahilo sa kanilang dalawa. Hiniling ni Hiboko kay Yori na huwag magpatuloy, na nagsasabi na hindi siya masyadong malupit upang pilitin siyang gawin ang isang bagay na hindi niya gusto, at sa tingin niya ay kasuklam-suklam ito. Mukhang nagulat si Yori at nakipag-usap kay Hiboko na masaya na naaalala siya ni Yori. Gayunpaman, kino-question ni Yori ang kaligayahang ito, na nagsasabing hindi siya dapat matuwa sa lugar na ito. Hiniling ni Yori na subukang muli, nangako na hindi ito magiging katulad ng huling beses na sumuka siya nang makalapit si Hiboko sa kanya. Isinisigaw ni Hiboko ang kanyang pag-aalala para kay Yori at sa kanyang kalagayan, dahil pipilitin niya ang kanyang sarili na tiisin ang kahihiyan na ito para sa isang telepono. Si Hiboko ay hindi isang malupit na tao at ayaw niyang magpatuloy si Yori, nanghihinayang sa lahat. Nangako si Hiboko na tutulungan siyang makatakas at makuha sa kanya ang teleponong lubhang kailangan niya. Habang ipinangako ito ni Hiboko kay Yori, hinawakan niya ang mga balikat nito, na naging sanhi ng pagsusuka muli ni Yori at aminin na hindi na siya nagtitiwala sa sinuman. Sa isang gawa ng mabuting pananampalataya, nangako si Hiboko na kukuha ng ebidensya para kay Shii, na naghihintay sa labas ng pintuan hanggang sa matapos sila. Pagkatapos makuha ni Hiboko ang ebidensya kay Shii, napagtanto ni Yori na kahit na si Hiboko ay kasing sama niya sa pagpunta sa pasilidad para sa mga taong may pagkahumaling sa internet, at si Hiboko ay hindi isang ganap na masamang tao. Nagpapakita ng pasasalamat si Yori kay Hiboko sa pamamagitan ng pag-alok na tulungan siya kung may mang-aapi sa kanya.
Nag-aalok siya na tulungan siya sa mga oras na iyon, na umaasa kay Hiboko na sila ni Yori ay maaaring maging malapit na magkaibigan. Lumabas si Yori ng kwarto, sinalubong si Shii sa labas. Kinuha niya ang telepono mula kay Shii, at ito ay nasaksihan ni Waldo. Nagalit si Waldo dahil niloko siya ni Shii na ibigay ang telepono, na sa huli ay ibinigay ito kay Yori. Gusto ni Waldo na turuan ng leksyon si Shii sa kanyang ginawa, at ito ay ikinalulugod ng kanyang mga kampan. Pumasok si Shii sa silid kung saan masayang sumasayaw si Hiboko na ipinakita kay Shii ang ebidensya na nakuha niya mula sa kanyang misyon. Gayunpaman, ipinahayag ni Hiboko ang kanyang pag-aalala na ginagamit ni Shii ang mga babae bilang mga bagay, na isang bagay na hindi gustong ipagpatuloy ni Hiboko. Ngunit hinawakan siya ni Shii sa leeg at sinandal sa dingding, pinagalitan siya sa pag-aakalang may karapatan siya sa alinman dito. Inulit ni Shii na si Hiboko ay tauhan lang niya, at para makakuha si Hiboko ng mga pagtrato na tulad ng nakuha niya, tinutukoy si Yori, dapat na ituring ni Hiboko si Shii bilang kanyang master. Humiwalay si Hiboko sa pagkakahawak at tumanggi na maging tauhan ni Shii at tumangging tawagin siya bilang master, na lalong ikinagalit ni Shii. Nagalit din si Hiboko dahil ayaw niyang maging tauhan ng sinuman dahil lang sa pagtulong nito na hindi mahulog sa gusali. Ayaw na niyang makitungo pa kay Shii, at lumabas ng kwarto para mag-navigate sa pasilidad ng mag-isa nang walang tulong ni Shii. Habang papunta si Hiboko sa courtyard, tinutukso siya ng ibang mga estudyante sa pagiging tauhan ni Shii, ngunit wala doon ang isip ni Hiboko. Ang tanging layunin niya ay malaman kung paano makakatakas mula sa lugar na ito kasama si Yori, na ang tanging taong pinapahalagahan niya sa sandaling ito. Bago gumawa ng plano si Hiboko, nagpa siya siyang bisitahin ang kanyang dorm room at tingnan kung ano ang nangyayari doon. Pagdating doon ni Hiboko, bago pumasok, sumabad ang isang lalaki para batiin siya, hinimok siyang magmadali sa loob para sa pagtanggap ng kanyang mga kasama sa silid. Sa loob ng dorm room, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Brian, na nagsasabing para silang magkakapatid sa room 420. Ipinakilala ni Brian ang kanyang sarili bilang superintendent at ipinakilala ang iba pang mga kasama sa silid, sina Koy, Ray, at Towi. Tinitipon ng superintendent ang lahat para sa isang group photo kung saan nakikilahok din si Hiboko. Gayunpaman, kaagad pagkatapos umalis ni Brian, ang saloobin ng mga kasama sa silid ay nagbago ng husto patungo kay Hiboko. Nag-alala si Hiboko nang inutusan siya ng mga kasama sa silid na kumuha ng pagkain para sa kanila habang inaayos nila ang kanilang mga gamit na nagpapahiwatig na gusto nilang bilhan sila ni Hiboko ng pagkain. Paglabas ng silid, iniisip ni Hiboko kung ginugulo ba siya ng mga kasama sa silid or hindi, na hindi niya ito naranasan. Gayunpaman, pumunta si Hiboko sa dining hall. Sa dining hall, mukhang kaaya-aya ang lahat, kasama ang ibang mga estudyante na kumakain din. Ngunit pagkatapos ay nagiging kakaiba. Upang mag-order ng pagkain na kaaya-aya, mas kaakit-akit, at kaitakam-takem, natuklasan ni Hiboko na kailangan niya ng mga tiket upang makipagpalitan, at ang kakulangan ng mga tiket ay nangangahulugan na kailangan niyang makuha ang libreng pagkain, na hindi gaanong kaitakam-takem. Si Hiboko ay kumuha ng libreng pagkain, nagrereklamo tungkol sa maliliit na bahagi. Gayun din, napansin ni Hiboko na ang lahat ay kumakain ng parehong libreng pagkain, dahil tila ang mga tiket sa pagkain ay masyadong mahal para makuha. Gayunpaman, nagulat si Hiboko nang makita si Shii na kumakain ng bayad na pagkain. Inaanyayahan ni Shii si Hiboko na sumama sa kanya ngunit bilang kanyang tauhan lamang, na tinanggihan ni Hiboko at umalis upang dalhin ang mga pagkaing nakuha niya pabalik sa kanyang mga kasama sa silid sa room 420. Nagalit ang mga kasama sa silid nang makita ang libreng pagkain sa kanilang mga plato, nagulat na si Hiboko ay kumain na ng kanyang bahagi. Ang mga kasama sa silid ay hindi na makayanan ang pagkaing ito, at umaasa na si Hiboko ay bibilhan sila ng masarap na pagkain. Ibinigay ng mga kasama sa silid kay Hiboko ang kanilang pagkain, na tinanggap niya at inubos ito. Nagulat ang mga kasama sa silid dito, at ipinaliwanag ni Hiboko na hindi pa siya kumakain mula noong nakaraang araw, habang siya ay naglalaro bago siya dinala sa akademya. Ang mga kasama sa silid ay hindi talaga nagmamalasakit sa gayon, inaalala lang nila ang bibilhin ni Hiboko para sa kanilang kapistahan. Kapag hindi maintindihan ni Hiboko ang ibig nilang sabihin, ipinaliwanag nila na si Hiboko, bilang subordinate ni Shii, ay dapat ilibre sila ng mas masarap na pagkain. Dahil sa galit, ipinahayag ni Hiboko na hindi siya tauhan ni Shii.
Nagagalit sa kanya ang mga kasama sa silid, pakiramdam na parang pinagtaksilan niya sila dahil hindi siya tauhan ni Shii. Inamin nila na ang tanging dahilan kung bakit nila siya binigyan ng isang maliit na welcome party ay sinabi ni Brian sa kanila na si Hiboko ay kasama ni Shii. Sinubukan ng mga kasama sa silid na makipaggrupo kay Shii para makipag-away sa kanya, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagdadala sa kanilang sarili na atakihin siya. Ang natatandaan lang nila ay ang kanilang pakikipagkaibigan sa paglalaro, na ginawa lamang sa pamamagitan ng pag-click sa kanilang mga keyboard ng napakabilis, in short keyboard warriors. Sinubukan muli ng mga kasama niya sa silid na sugurin si Hiboko, ngunit pinangangalagaan ni Hiboko ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga kamay sa isang rappelling motion na naging dahilan upang matamba ang mga kasama niya sa silid sa sahig. Nang imulat ni Hiboko ang kanyang mga mata, nalaman niyang nasa sahig ang lahat ng mga lalaki at nagsimulang isipin na dahil wala naman talaga siyang ginawa, dapat ay mayroon siyang isang uri ng superpower. Ngunit pagkatapos na subukang gamitin ang kanyang bagong nahanap na hindi umiiral na mga superpower para suntukin ang pader, at umalis sa lugar kasama si Yori, napagtanto ni Hiboko na wala siyang mga superpower at ang pagsuntok sa pader ay hindi biro ngunit masakit. Ang mga kasama niya sa silid ay bumangon at sinubukang sugurin muli si Hiboko, at ginawa ni Hiboko ang kanyang ginawa sa unang pagkakataon. Napagtanto niya na ang mga lalaki ay napakahina dahil sa malnutrisyon, at pekeng pagiging malusog sa pamamagitan ng pagsusuot ng make-up. Inamin ng mga lalaki na ang kanilang mga aksyon ay sa dahil sa utos ni Brian, na nagpapabayad sa kanila para sa proteksyon at nagpapagutom sa kanila. Humingi ng pagkain ng mga kasama niya sa silid, at nangako si Hiboko na kakausapin si Brian tungkol sa kanyang pagsasamantala, isang ideya na tinututulan ng mga kasama niya sa silid. Sa opisina ni Brian, nakita ni Hiboko si Brian na naglalaro ng mga video game. Humingi si Brian ng pagkain kay Hiboko dahil dumating si Hiboko sa kanyang opisina nang walang dahilan. Ipinaliwanag ni Hiboko na gusto niyang ihinto ni Brian ang pagsasamantala sa mga kasama niya sa silid, ngunit nagkunwari si Brian na hindi niya alam ang sinasabi ni Hiboko. Sinubukan ni Hiboko na tanungin si Brian tungkol sa paglalaro ng isang laro sa isang akademya na naglalayong pagalingin iyon, ngunit hindi ito pinahahalagahan ni Brian dahil hindi siya estudyante sa academy at magagawa niya ang gusto niya. Patuloy na ipinaliwanag ni Hiboko na inamin din ng mga kasama niya sa silid na kinumpiske ni Brian ang kanilang mga gamit, kahit na si Brian ang nagsabing sila ay pamilya. Kinwestiyon ni Hiboko ang pakikitungo ni Brian sa kanyang mga kasama sa silid na humantong sa pagtanggi at galit ni Brian, na binyantaan si Hiboko na isipin ang kanyang sarili kung ayaw niya ng kapalaran na mas masahol pa sa kanila. Pinaalalahanan ni Brian si Hiboko na magmadali sa courtyard para sa isang klase na magsisimula na, nagbabala ng parusa kung siya ay mahuhuli sa klase. Nagmamadali si Hiboko doon at halos hindi nakarating sa oras, at nagpahayag siya ng kaligayahan tungkol sa klase sa sports. Itinama siya ni Kai, na nagsasabi na ito ay hindi isang normal na paaralan, nagsasanay sila tulad ng mga tauhan ng militar. Dumating si Christian, ipinapaliwanag ang mga patakaran para sa mga bagong dating. Ang paglabag sa mga tuntunin ay nagreresulta sa kaparusahan, habang ang pagsunod ay nagdudulot ng mga benepisyo. Sa panahon ng pagsasanay, iniisip ni Hiboko na matitiis niya ito, nagpapakitang gilas at marahil ay makakuha ng gantimpala sa halip na isang parusa. Gayunpaman, napawi ang kanyang ngiti habang pinapanood ang kanyang mga kaklase na pinaparusahan kapag naubusan sila ng lakas at bumagsak sa lupa. Mahigpit na pinarusahan ni Christian ang mga mag-aaral na hindi makatugon sa kanyang pamantayan, na nagwasak kay Hiboko. Hindi makayanan ang paghagupit ni Christian sa kanila, hiniling ni Hiboko kay Christian na huminto, sinisikap na protektahan ang mga estudyante at tumayo para sa kanila, ngunit nakatanggap lamang ng suntok sa mukha mula kay Christian, nang mapagtanto ni Christian na si Hiboko ay nakikipag-usap pabalik sa kanya, isang paglabag sa mga alituntunin na dapat nilang sundin lahat. Kinwestiyon ni Christian ang bagong tuklas na pamumuno ni Hiboko na siya lang ang nagtayo, at sinubukang gumanap bilang bayani at muling sinaktan siya. Pagod na tanggapin ang isang bagay na sa tingin niya ay malupit, lumaban si Hiboko, na ikinagulat ng lahat. Nang makitang duguan si Christian dahil sa pag-atake na ibinigay niya sa kanya, humingi ng paumanhin si Hiboko, dahil hindi niya sinasadya ang pagsuntok, at ipinagtapat na sa tingin niya ay hindi okay ang karahasan. Hiniling ni Hiboko kay Christian na ihinto ang pagiging marahas dahil hindi niya ito matiis, ngunit iniisip lamang ng instruktor na hampasin siya ng buong lakas.
Habang itinataas niya ang kanyang kamao para atakihin si Hiboko, nagdulot ito kay Hiboko na magpahayag ng pagnanais na protektahan ang lahat na nangangatwiran na ang kasalukuyang diskarte ni Christian ay mali. Napahinto si Christian, nagbabala na hindi niya kukonsintihin ang kawalang galang na ito dahil lang sa alipin siya ni Shii. Iginiit ni Hiboko na wala itong kinalaman kay Shii dahil hindi naman siya alipin ni Shii. Kino-question niya ang kahangalan ng kapaligiran ng paaralan, at pagkatapos ay hinahamon niya ang intensity ng pagsasanay ng walang tamang kabuhayan upang mabigyan ang mga mag-aaral ng tamang lakas at tibay upang matiis ang matinding pagsasanay na ito. Binanggit ni Hiboko ang mga batas na nagpo-protekta sa mga estudyante, na nagbabantang mag-ulat ng anumang karahasan sa pulisya kung susubukan ni Christian na gumamit muli ng karahasan laban sa kanya. Itinanggi ni Christian ang sinabi ni Hiboko na iginiit na ang kanyang awtoridad ay ang batas sa paaralan, na walang sinumang darating at ililigtas siya. Naghahatid ng isa pang pag-atake, tumanggi si Hiboko na magpasakop sa awtoridad ni Christian, na hinimok ang kanyang mga kaklase na sumali sa kanyang protesta, dahil alam din nila na ito ay walang katotohanan. Gayunpaman, ang mga kaklase ni Hiboko, na nakikita ang kalubhaan ng karahasan ni Christian laban sa sinumang nangangahas na magsalita laban sa kanya, ay nangako ng katapatan sa instruktor, na iniwan si Hiboko na nakahiwalay. Sinabi ni Christian na hiyumangin ng tawad si Hiboko para sa kanyang ginawa, ngunit hindi ito pinansin ni Hiboko dahil kahit anong gawin nila sa kanya, hinding-hindi niya matatanggap ang mali na ginagawa ni Christian. Marahas na namagitan si Yori, pinilit si Hiboko na humingi ng tawad. Humingi ng paumanhin si Yori kay Christian bilang presidente ng Student Council, inaako ang responsibilidad sa ginawa ni Hiboko at nangako na hindi na ito mauulit. Hindi maintindihan ni Hiboko ang mga kilos ni Yori. Binabalaan siya ni Yori laban sa pagganap bilang bayani, na binibigyang diin ang kalupitan at pagsasanay ng instruktor. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, tumanggi si Hiboko na humingi ng tawad na kino-question ang mga kahihinatnan kung ang isang tao ay magkakaroon ng yelo sa mga kamay ng masamang gawain na ito. Sinubukan ni Yori na mga tuwiran sa kanya, ngunit itinulak siya nito, dahilan para matapilok siya at malaglag ang kanyang telepono. Sinubukan ni Yori na bawiin ang telepono bago ito makita ng sinuman, ngunit pinigilan siya ni Jiang at ng kanyang mga kaibigan sa oras. Si Christian, nagalit sa sitwasyon, ay kinuha ang telepono ni Yori. Lumalabas si Waldo nang makita niya ito, interesado sa parusa ni Yori na nagpahiya sa kanya kanina. Ipinaalam ni Waldo kay Yori ang mga kahihinatnan ng paglabag sa panuntunan, pagpapahayag ng pagkadismaya, at iniutos ni Christian na parusahan ang mga kaklase ni Hiboko hanggang sa magsisi si Hiboko. Nagprotesta si Hiboko na sinasabing hindi nila ito kasalanan dahil ang kasamaan ay masama at ang mabuti ay mabuti, anuman ang mga katwiran, ngunit patuloy pa rin ang parusa sa kanyang mga kaklase. Inutusan ni Christian ang mga babae sa klase ni Yori na pumila at sampelan si Yori kung sa tingin nila ay mali siya. Nag-alinlangan ang isang babae ngunit sinunod ang utos ni Christian upang maiwasan ang kanyang sarili na parusahan. Nasaksihan ang kalupitan, emosyonal na nabasag si Hiboko na nagmamakaawa sa instruktor na itigil ang parusa. Inutusan ni Christian ang mga instruktor na itigil ang parusa, at ang mga estudyante ay nagpahayag ng paghamak para kay Hiboko, na sinasabi sa kanya na alisin ang kanyang sarili nang hindi nagsasangkot ng iba kung iyon ang gusto niya. Ipinaalam ni Jiang at Waldo kay Yori na hindi na siya maaaring maging presidente ng Student Council dahil sa kanyang ginawa, pero hindi sila pinansin ni Yori. Matapos umalis ang lahat sa kani-kanilang mga silid sa malakas na ulan, humingi ng paumanhin si Hiboko kay Yori sa pagkakasangkot sa kanya sa sarili nitong parusa habang nakaluhod. Tinawag siya ni Yori na walang silbi at inutusan siyang huwag nang makipag-usap sa kanya muli. Naiinis, pinanood ni Hiboko ang paglapit ni Shii, kinukutya siya sa pagiging talunan at sinisira ang pagkakataon niya kay Yori sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya ng telepono. Nakiusap si Hiboko na maging alipin ni Shii muli, ngunit tumanggi si Shii, at sinabing masisira nito ang kanyang reputasyon kung hahayaan niya ang isang tulad ni Hiboko na pumasok at lumabas sa kanyang circle. Gayunpaman, nag-aalok si Shii ng 3 kondisyon kung seryoso si Hiboko sa pagsali sa kanya. Si Hiboko ay dapat maging pinuno ng kanyang klase, dapat niyang palitan si Waldo bilang isang opisyal ng pagdidisiplina, at dapat niyang tuparin ang panghuling hindi nasabi na kondisyon para sa isang pagkakataong umakyat sa posisyon sa paaralan.
Tinanong ni Hibuko si Shii tungkol sa kanyang tunay na intensyon, at sumagot si Shii na ang pagtupad sa kanyang mga layunin ay magbubunyag ng mga ito. Samantala, si Christian ay nasa opisina ng direktor, tinanong tungkol sa kaguluhan sa courtyard. Ikinwento ito ni Christian, at pinapante siya ni Hina sa workshop class kung saan naghihintay si Rico. Sa isa pang eksena, ang mga kasama sa silid ni Hibuko ay pinagalitan ng isa pang lalaki sa klase ni Hibuko dahil sa pagpapalam sa kanya na makatakas. Nais ng lalaki na parusahan pa ng mga kasama sa silid si Hibuko dahil sa parusang pinatiis ni Hibuko sa kanila nang walang dahilan. Ang mga kasama sa silid ni Hibuko ay pinagbantaan na maoospital sila kung hindi nila aatakihin si Hibuko na nagpapatakot sa kanila dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin sa sandaling iyon. Si Hibuko ay biglang pumasok sa silid, sumisigaw na siya ang bagong pinuno ng Class 4. Nagtawanan ang lahat ng mga estudyante, na tinatawag si Hibuko na walang isip dahil sa pagiging bagong dating at mga kalokohang sinasabi. Ngunit naglabas si Hibuko ng masasarap na pagkain mula sa kanyang bag, at ibinahagi ito sa kanyang mga kaklase. Nangangako siya ng mas masarap na pagkain kung siya ang pipiliin nila bilang kanilang pinuno. Mabilis na nagbago ang isip ng klase tungkol kay Hibuko at nangako ng katapatan, sumang-ayon na tipunin ang buong klase at kumbensihin silang tanggapin si Hibuko bilang kanilang pinuno. Ngayon, para sa susunod na hamon, haharap siya kay Waldo. Kaya, mabilis na tumungo si Hibuko sa silid ni Waldo upang igiit ang kanyang pamumuno. Binigyan ni Hibuko si Waldo ng isang magandang pag-atake sa mukha, na inaangkin ang pagmamay-ari ng paaralan at hinahamon siyang makipag-away. Nagsimulang tumakbo si Hibuko, pinangunahan si Waldo at ang kanyang mga tagasunod sa isang paghabol. Plano ni Hibuko na paghiwalayin ang mga tagasunod ni Waldo at talunin sila ng paisa-isa, na inaalala ang kanyang sariling mga lakas na magagamit niya sa kanyang kalamangan at iiwan si Waldo upang maging huling nakatayo, sa paraang iyon ay tatalunan niya ito ng walang anumang pagkagambala. Matapos ang mahabang paghabol, naabutan ng ilan sa mga kampan ni Waldo, ngunit natalo sila ni Hibuko. Nagpadala si Waldo ng isa pang grupo ng kanyang natitirang mga kaibigan upang labanan si Hibuko, ngunit si Hibuko ay isang matalino. Naglagay siya ng mga bitag para mahulog ang mga ito, na nagsasave ng kanyang enerhiya. Ngayon si Waldo ay nag-iisa at hinahabol si Hibuko. Habang tinitingnan ni Hibuko ang oras, nakita niyang malapit na ang curfew. Nagmamadali siyang pumasok sa gusali, at sinundan mismo ni Waldo sa loob nang biglang tumama ang curfew. Si Brian, na naghihintay ng oras, ay isinara ang pinto, iniwan ang mga kaibigan ni Waldo sa labas upang doon matulog. Umalis si Brian sa eksena, walang pakialam kung mauwi sa away sina Waldo at Hibuko. Si Waldo, nag-iisa na lang ngayon, ay iniisip na kaya niyang harapin si Hibuko dahil hindi siya masyadong malakas. Ngunit si Hibuko ay hindi nag-iisa, kasama niya ang buong klase niya. Ang Class 4 ay nagbibigay kay Waldo ng magandang pagkatalo, at si Hibuko ay nanonood na namamangha. Gusto na lang ngayon ni Hibuko ng hustisya, at naghahanap ng paghihiganti sa mga nagkasala sa kanya. Samantala, nakipagkita si Christian kay Rico, ayon sa bili ni Hina. Nagtanong si Rico tungkol sa nakumpiskang telepono, nag-aalok na siya mismo ang humawak nito. Ibinigay ni Christian ang telepono, at kinabukasan, binigyan ni Hibuko si Christian ng mga nakumpiskang telepono mula kay Waldo. Gumawa si Hibuko ng isang kwento tungkol sa kung paano niya nakita ang pagkakamali ng kanyang mga paraan, humingi ng payo kay Waldo, at natagpuan ang mga telepono sa kanyang silid. Humingi ng paumanhin si Hibuko, humihingi ng parusa sa paglabag sa mga patakaran sa ngalan ng Class 4. Inatake ni Christian si Waldo at nagtalaga ng isang linggo sa piitan para sa interogasyon. Pinuri pa nga ni Christian ang pagbabago ng puso ni Hibuko na humihingi ng suporta sa mga kaklase. Sa susunod na eksena, ibinalik ng isang pamilya ang kanilang hindi na bagong anak na nagngangalang Moryo sa opisina ng direktor kung saan naruroon din si Christian. Nais nilang mag-commit muli siya para sa karagdagang re-education. Tinitiyak ni Hina ang pagbabago ni Moryo kung susuportahan ng mga magulang ang paaralan sa pananalapi, at mabilis silang sumang-ayon, desperadong gustong tulungan ang kanilang anak. Pagkaalis nila, pinagalitan ni Hina si Christian sa hindi niya paghawak ng mahigpit sa dating estudyante sa unang pagkakataon. Humingi ng paumanhin si Christian, ngunit napagpasyahan ng direktor na kailangan ni Christian ng pagwawasto. Kaya, nasisiyahan si Hina na hagupitan ang likod ni Christian bilang parusa.
Samantala, sumilip si Rico at nakitang pinarurusahan si Christian, na ikinatuwa niya. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para bisitahin si Waldo sa kanyang selda. Nakiusap si Waldo kay Rico na palabasin siya, inamin na niloko siya ni Hibuko. Si Rico ay kumikilos na walang malasakit, sinusubukang huwag makisali. Nagsusumamo si Waldo na itinuturo ang benepisyo kay Rico mula sa negosyo ng telepono. Kinilala ito ni Rico, pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kung ano ang ginawa ni Waldo kay Jiang. Matapos sabihin ni Waldo ang mga bagay-bagay, sinimulan siyang atakihin ni Rico, na hinihiling na malaman kung nasaan ang telepono. Sinabi ni Waldo kung nasaan ito, nabunyag na ninakaw ito ni Shii at ibinigay ito kay Yori, na ibinagsak ito at nakumpiska. Nagpasalamat si Rico sa kanya at hinayaan ang kanyang mga tauhan na atakihin si Waldo sa kanyang pag-alis. Pinag-isipan ni Rico ang panlilinlang ni Christian, na pagtantong peke ang teleponong ibinigay sa kanya ni Christian. Nangako siyang pagbabayaran ito ni Christian. Lumipat ang eksena kay Hibuko na nagsasabi kay Shii tungkol sa kanyang mga pagsisikap habang papunta sila sa rooftop. Binati siya ni Shii, kinikilala siya bilang kasabwat sa isang operasyon. Dinala ni Shii si Hibuko sa kanyang silid sa rooftop, ngayon ang punong tanggapan para sa mga operasyon. Nagulat si Hibuko sa nilalaman ng silid at inalok na tumira doon. Gustong malaman ni Hibuko ang tunay na pagkatao ni Shii, ngunit iniiwasan ni Shii ang tanong. Nag-aalok si Shii ng inumin upang ipagdiwang ang pagkatalo ni Waldo na nagpapakitang ito ay isang pagsubok na naipasa ni Hibuko ng maayos. Gusto na ngayon ni Shii na ituro kay Hibuko ang mga patakaran ng paaralan, na nagtatanong kung may napansin ba siya tungkol sa nakaraang gabi nang makipaglaban siya kay Waldo. Napagtanto ni Hibuko na wala sa mga instruktor ang gumawa ng anuman upang ihinto ang laban, at inihayag ni Shii na ito ay dahil alam ito ng mga instruktor. Tinutulungan nila ang mga mag-aaral na magpuslit ng mga telepono sa loob ng paaralan. Masyadong liblib ang school kaya ang mga instructor na mismo ang tumutulong. Susunod, ibinunyag ni Shii ang susunod na target class 6 kung saan ang pinuno na pinangalan ng Yami ay isa pang tagapuslit ng telepono. Kino-question ni Hibuko ang paglaganap ng mga tagapuslit ngunit iginiit ni Shii na ang pag-atras ay hindi na isang opsyon. Inutusan niya si Hibuko na ilantad ang lahat ng mga tagapuslit ng telepono para makilala ni Christian. Walang ganang pumayag si Hibuko dahil gusto niyang bigyan ng telepono si Yori. Ibinunyag niya na nagawa niyang ipuslit ang isang telepono, at gusto niyang ibigay agad ito kay Yori. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Shii na kahit nabigyan niya ng telepono si Yori ngayon, hindi pa niya ito kikilalanan dahil natalo siya noong nakaraang araw. Kung gusto ni Hibuko na mapabilib si Yori at maging nangunguna, kailangan niyang gawin ito ng tama at talunin ang bawat tagapuslit. Tinanggap ni Hibuko ang hamon, at sinunod ang payo ni Shii na mapanatili ang higit na kahusayan. Pumunta si Hibuko sa kanyang silid upang tipunin ang kanyang mga tagasunod para makapaghanda silang lumaban sa Class 6, at ilantad sila kay Christian. Ngunit binaygo siya ng kanyang mga tagasunod, ayaw nilang makipag-away kahit kanino. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakipag-away kay Waldo ay dahil binubuli din sila ni Waldo. Ngayon ay ayaw na nilang ituloy ang laban para makaalis sila pagkatapos ng isang taon. Si Hibuko ay lubos na nadismaya sa kanila, at sinabi sa kanila na ayaw na niyang maging pinuno nila, at lumabas. Si Shii, pabalik sa kanyang silid, ay nag-iisip na i-unlock ang telepono ni Jiang, na itinago niya mula nang kunin ito mula kay Waldo. Nang biglang dumating si Instructor Rico, tinanong ni Rico si Shii tungkol sa telepono ni Jiang, pinatumba siya sa sahig. Nagbabala si Shii sa mga kahihinatnan kung tatapusin siya ni Rico. Si Rico na ayaw tumigil, ay inulit ang tanong. Nanatiling tahimik si Shii, at hinampens ng bodyguard ni Shii na si Bamo si Rico mula sa likuran. Bumangon si Shii at ibinunyag kay Rico na ang bodyguard ay autorisado ng direktor, at sinabing kinuha ng kanyang suwail na alipin ang telepono ni Jiang. Walang magawa si Rico sa sandaling iyon dahil alam niyang magkakaproblema siya kapag tumuloy pa siya. Sa susunod na eksena, dumating si Hibuko sa lokasyong sinabi sa kanya ni Shii na pumunta ng mas maaga para makipagkita sa ilang estudyante mula sa Class 6. Sa una nang walang nakitang tao, naniniwala si Hibuko na maaaring mali ang napuntahang lugar. Gayunpaman, biglang lumito ang isang grupo ng mga lalaki at nagsimulang manakat sa kanya, na sinasabi sa kanya na kung matalo nila si Hibuko, kukunin nila ang kontrol sa Class 4.
Sa kabila ng banta, binalaan sila ni Hibuko na huwag mag-abala or aatakihin niya sila. Naniniwala ang mga lalaking nakapaligid sa kanya na sila ang may kapangyarihan, dahil marami sila at isa lang si Hibuko. Gayunpaman, napagtanto na halos tanghali na, sinimula ni Hibuko ang pag-atake sa kanyang sarili, na ikinagulat ng mga lalaki na kalaunan ay nagpapasaya sa kanya sa paggawa ng kanilang trabaho para sa kanila. Samantala, si Akane, isang babae na lumapit kay Yori upang makipag-alyansa sa kanya, ay nag-aalok kay Yori ng pagkakataon na sumali sa kanila kapalit ng paggamit ng internet at mga telepono kapag kinakailangan. Inaakit niya si Yori sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang nakababatang kapatid na si Shoyo sa ospital, at inihayag ang pag-access sa impormasyon ni Yori sa database ng paaralan at mga record ng pulisya. Si Yori, na Nanes, ay ipinapalagay na si Akane ay isang hacker lamang at tinanggihan ang alok at umalis. Ipinakita ni Akane kay Yori na nakahanap siya ng ilang telepono sa paaralan kasama ang kanyang device na nagmumungkahi na magtulungan sila, at tinanggap ni Yori ang alok. Si Hibuko naman ay patuloy na sumisigaw at hinahampas ang sarili. Idineklara niya na ang paggamit ng cellphone ay labag sa mga patakaran at sinabing tumanggi siyang ipagkanulo si Instructor Christian, kaya napagtanto ng iba na ito ay isang bitag. Nang mapagtanto nila ito, sinubukan nilang tumakas, ngunit huli na sila, nang dumating si Christian, na nasaksihan ang huling bahagi ng bitag at ipinapalagay na si Hibuko ay binugbog ng ibang mga estudyante. Pinarusahan ni Christian ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagpapadala kay King, ang kanilang pinuno, sa piitan sa loob ng 3 araw at ang natitira ay walang hapunan para sa araw na iyon. Nang makita ang mga alalahanin ng iba, inamin ni Hibuko na wala siyang isyu sa kanila, at ibinunyag na may ilang individual na gumagawa ng mga maling gawain sa paaralan dahil sinusubukan nilang mabuhay at hindi mapahamak. Inaanyayahan sila ni Hibuko sa hapunan kung magpasya silang sumama sa kanya, at tinatanggap nila, na humahantong sa paghiling ng pagkain. Matapos makipagkilala sa ibang mga estudyante, natuklasan ni Hibuko kung saan nagnenegosyo ang Class 6 na nakahanap ng mga pagkakaiba sa impormasyon ni Shii. Binabalaan ng iba si Hibuko na huwag pakialaman ang Class 6 na binibigyang diin ang lakas ni Yomi at ang kalubhaan ng instruktor na mas malala kaysa kay Christian. Binanggit ng ibang mga estudyante ang isang tsismis na may naglantad sa lokasyon ni Hibuko, at pinaghihinalaan ni Hibuko na sila ay binigyan ng tip ni Shii. Lumapit si Yori kasama si Akane at isa pang babae na nagngangalang Hoka, ngunit bago pa makausap ni Hibuko si Yori, hindi inaasahang nagustuhan siya ni Akane dahil sa love at first sight. Sumabat si Hoka, hinihingi ang mga teleponong nakuha ni Hibuko mula kay Waldo, na nagbabanta ng karahasan. Ang kahilingan ni Hoka ay natugunan ng hindi makapaniwala, ngunit nagmungkahi si Akane ng kasunduan. Ibinigay ni Hibuko ang mga telepono para sumali sa kanilang grupo. Dahil sa inip, inatake ni Hoka ang mga kasama ni Hibuko, hinihingi ang mga telepono. Gayunpaman, pinilit ni Hibuko na makipag-usap kay Yori, na sinasabing nakakuha siya ng telepono para sa kanya. Iginiit ni Yori na hindi niya ito hiniling, ngunit dahil bahagi na siya ng grupo ni Akane, dapat niyang isuko ang device. Gayunpaman, hindi inaasahang lumito si Shii, pinagalitan ng mga babae sa pag-abala sa kanyang alipin. Nakahinga si Yori na sa wakas ay naayos na ang score kay Shii, na nagbigay sa kanya ng sirang telepono. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Shii na walang mga cellphone na may signal dahil sa pagharang sa kanila ng paaralan, at nangangailangan ng password ang internet. Sinabihan ni Shii ang mga babae na sumama sa kanya kung gusto nila ng proteksyon, dahil siya ang pinakamalakas na lalaki sa paaralan. Ngunit tinanggihan nila si Hibuko dahil sa pagiging masunor ang alipin kay Shii. Sa kabila ng kanyang babala, sinalakay ni Hoka si Hibuko. Inutusan ni Shii si Hibuko na tumakbo, at hinabol ng mga babae, nahulog sa bitag ni Shii kasama si Yomi sa banyo ng mga lalaki. Pagpasok ng mga babae, sinabuyan sila ng tubig ni Yomi, na katabi ni Shii. Sinubukan ni Hoka na umatake, at ipinagtanggol ni Yomi ang kanyang sarili, pinabagsak siya sa lupa. Si Yori, na nagtatangkang protektahan si Hoka, ay inatake din ni Yomi. Nanghihimasok si Hibuko kapag gusto ni Yomi na magbigay ng isa pang atake kay Yori, na kinwestiyon ang mga aksyon ni Shii. Ipinaliwanag ni Shii na ayaw niyang saktan ang mga babae, ngunit naiwan siyang walang pagpipilian. Ipinakilala niya si Yomi, ang pinuno ng Class 6, at si Bamo mula sa Class 20.
Nalilito si Hibuko ngunit napagtanto niyang kaalyado sila ni Yami dahil narinig niyang hinahabol nila siya. Sinaway ni Shii si Hibuko sa pag-abandone sa misyon para magsaya kasama ang mga babae, na ikinadismaya niya. Ngunit binibigyan ni Shii si Hibuko ng isa pang pagkakataon na tabyusin ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagkuha ng mga tahasang larawan ng mga babae para gamitin ni Shii laban sa kanila kung susubukan nilang atakihin siya. Si Hibuko ay nag-aatubili na sumang-ayon na kumuha ng kompromiso na mga larawan ng mga babae dahil ayaw niyang maging kaaway ni Shii. Si Hibuko, gayunpaman, ay may kondisyon na dapat iligtas ni Shii ang mga babae kung kukunan niya ang mga larawan. Ngunit hindi pinahahalagahan ni Shii ang isang aliping nagsasabi sa kanya kung paano gawin ang kanyang ginagawa, gayunpaman, pinagtatawanan niya siya. Ibinasura ni Shii ang mga alalahanin para sa mga babae at humingi ng mabilis na larawan. Sinimulan ni Hibuko na gawin ang kailangan niyang gawin at sinenyasan si Akane, at naghanda sila para sa larawan. Ginamit ni Hibuko ang jacket ni Yori para ihagis sa mga mata ni Bamo para makaabala kay Shii at sa iba pang mga lalaki. Ang pagkagambala ay nagpapahintulot kay Akane at Hoka na makatakas, ngunit si Yori ay masyadong mabagal at hindi makatakas at nahuli. Tinutuya ni Shii si Hibuko at sinisisi siya sa napalampas na pagkakataon ni Yori, na sinasabi kay Yori na sisihin si Hibuko sa anumang mangyari, na sinasabing si Yori ay nasa ilalim na ngayon ng kanyang kontrol dahil sa mga aksyon ni Hibuko. Hinarap ni Hibuko si Shii, na sinasabing problema niya ito, hindi kay Yori. Tumawa si Shii, tinutuya ang kawalan ng kakayahan ni Hibuko na ipagtanggol ang isang babae, at ibinunyag niya ang kanyang manipulative na intensyon sa simula. Inutusan ni Shii ang kanyang mga tagasunod na kunin si Hibuko. Gayunpaman, pumasok si Brian sa banyo sa sandaling iyon, kino-question ang sitwasyon. Dumating din si Rico, binabalewala ang anumang isyu at hinihiling na makausap si Hibuko dahil narinig niyang hinahanap siya ni Hibuko. Sinabi ni Hibuko ang kanyang negosyo sa instruktor at nagreklamo kay Rico tungkol sa pag-uudyok ni Shii ng mga away. Ngunit inaakusahan ni Rico si Hibuko ng pagpupuslit ng mga telepono sa halip, ibinasura ang mga reklamo. Sinubukan ni Hibuko na tumanggi, nalilito, ngunit nakahanap si Rico ng telepono sa kanyang bulsa. Ipinaalam ni Shii kay Hibuko na si Rico ang namamahala sa klase, na isiniwalat na palaging nasasangkot si Rico sa lahat ng nangyayari sa Class 6. Sa sorpresa ni Hibuko, inakusahan ni Rico si Hibuko ng paggamit ng mga babae para manloko ng mga kaklase at sinentensyahan siya ng 2 linggong pagkakakulong. Si Yori, Akane, at Hoka ay tumatanggap din ng karagdagang mga parusa para sa pagiging kasabwat sa plano ni Hibuko. Sa selda, iniisip ni Hibuko ang kahilingan ni Yori na huwag na siyang makitang muli, at tinitiis ang pangungot siya ng iba sa pagiging alipin ni Shii. Naalala ni Hibuko ang kanyang maligalig na nakaraan, at nangakong hindi na muling magtitiwala sa sino man pagkatapos ng pagtataksil na ito. Nag-iba ang eksena, na nagpapakita kay Shii na may malubhang karamdaman na may dugong nagmumula sa kanyang bibig, habang si Bamo ay binibigyan siya ng tubig. Jane ambala siya ni Rico, walang pakialam sa kalagayan niya. Ang kwento ay tumalon 7 taon na ang nakaraan, kung saan si Christian ay isang opisyal na nahuli sa isang ambush kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan, na sa huli ay binawian ng buhay at iniwan siya bilang ang tanging nakaligtas. Nakonsensya si Christian sa mga pagkasawi, at gusto niyang magsisi. Nakilala niya si Hina, na anak ng isa sa mga kasamahan niya, si Kai, at tinulungan siya nitong sumali sa akademya para makapagsisi siya ng maayos at makatulong sa mga kabataan. Sa kasalukuyan, pinangangasiwaan ni Christian ang gawain ng mga instruktor, kino-question ang kanyang layunin doon at kung nagsisisi pa nga ba siya. Pinayuhan siya ni Rico na maging mas mahigpit dahil sa kaguluhang dulot ni Shii at Hibuko. Bumisita si Christian sa selda ni Hibuko, nakita siyang nag-eehersisyo, samantala, si Yori at ang kanyang mga kaibigan ay nagpapatuloy din sa kanilang parusa. Hinihimok sila ni Yori na huwag nang magdulot ng gulo para makaalis silang lahat sa lugar na ito. Inihayag ni Akane ang isang paraan upang makipag-usap sa kanyang kapatid, at interesado si Yori, ngunit una, kailangan nilang ibalik ang telepono na nakuha ni Shii mula sa kanila. Pagkatapos ng 2 linggo, natapos ang parusa kay Hibuko, at napansin ng isa sa mga instruktor ang kanyang pagbabago sa ugali. Lumipat ang eksena sa pag-iwas ni Akane sa ilang mga lalaki, na sinusubukang hulihin siya habang siya ay nasa labas na nagsisikap na makahinga at iniiwasan ang kanyang mga gawain.
Nakatagpo ni Akane si Moryo, na umiiwas din sa iba dahil palagi siyang nabubuli. Si Akane ay humiling ng pagtutol mula kay Moryo, ngunit si Moryo ay nananatiling walang malasakit, dahil alam niya na ang paglaban ay hindi makakatulong sa kanya. Habang papalapit ang mga lalaki kina Akane at Moryo, nakikialam si Hiboko na madaling natalo ang mga lalaki sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang mga pinakamahinang punto sa kanilang mga katawan. Ang grupo ay umatras, hindi nagawang talunin si Hiboko. Sa sandaling iyon, si Akane, na nagpapasalamat sa kanyang tulong, ay nag-aalok na gamutin ang mga pinsala ni Hiboko sa bodega. Alam na ito ay isang trick. Gayunpaman, nahuli ni Nahoka at Yori sina Akane at Hiboko sa isang kompromiso na sitwasyon. Mamaya sa courtyard, ginambala ni Hiboko si Christian at humingi ng tawad sa inasal niya bago siya pumunta noon sa kulungan. Nag-aalok si Hiboko na magsisi sa harap ng kanyang buong klase, at hinayaan siya ni Christian na gawin ito. Humingi ng paumanhin si Hiboko sa klase, nagpahayag ng pagsisisi at naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Naantig sa kanyang katapatan, ipinahayag ni Christian ang kanyang tiwala kay Hiboko. Nang maglaon, humingi ng tulong si Instructor Chuki sa bagong estudyante sa pagsasanay ng Kung Fu kasama ang mga babae. Sumang-ayon si Christian at pumili ng mga kalahok para sa labanan, ngunit ang kanyang koponan ay nahaharap sa pagkatalo halos kaagad, na natalo ng mga babae. Hindi nasisiyahan, tinanong ni Christian ang kanyang koponan, at si Hiboko lamang ang nagboluntaryo para sa susunod na laban. Nagulat ang lahat, lalo na si Hoka, na naalala si Hiboko na nag-aalok ng pagtutulungan bilang pagsubok ng tiwala. Nilapitan ni Hiboko si Hoka ng maayos bago ang laban, ngunit ito ay isang bitag. Nililin lang niya ito sa pagbaba ng kanyang depensa, sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay at pag-atake, na ikinagalit ni Hoka. Ipinaalam ni Chuki kay Christian na si Hoka ang pinakamalakas sa kanyang mga babae, na nagmumungkahi na humanap sila ng stretcher para sa bida dahil sa tingin niya ay mananalo si Hoka at matatalo si Hiboko. Pinawalang bisa ni Christian ang pag-aalala ni Chuki. Sumasang-ayon ang mga manunood na si Hiboko ay karapat-dapat sa pagkatalo dahil sa paggamit ng mga underhanded techniques para mapababa ang bantay ni Hoka. Napansin ng isa sa mga kaibigan ni Hoka na dinadala ni Hiboko si Hoka sa isang bitag. Si Hiboko ay tumatanggap ng tuloy-tuloy na suntok mula kay Hoka, naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Sa kalaunan, nakahanap si Hiboko ng pagkakataon at naglapat ng wrestling hold, na pinipilit si Hoka na sumuko. Ang hindi inaasahang tagumpay ay nag-iwan sa lahat na hindi makapagsalita. Nagalit ang mga kaibigan ni Hoka kay Hiboko dahil sa pakikipaglaban ng marumi, at si Hoka ay namagitan upang pigilan silang tamaan siya at tanggapin ang pagkatalo. Kinwestiyon ni Instructor Chuki ang estilo ng pakikipaglaban ni Hiboko, na nagudyok kay Christian na ipagtanggol si Hiboko, na nagsasabi na si Hiboko ay isang bagong estudyante na hindi nagsanay sa Kung Fu or anumang hand-to-hand na labanan. Iminumungkahi ni Christian na kung hindi sumasang-ayon si Chuki sa resulta, dapat nilang labanan ang isa't isa upang magpakita ng halimbawa para sa mga estudyante. Tumanggi si Chuki, na kinikilala ang mahusay na mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Christian. Dumating si Rico kasama ang kanyang klase matapos makita na ang mga estudyante mula sa Class 4 ay nagdiriwang ng tagumpay laban sa klase ng babae. Iminumungkahi ni Rico ang isang labanan sa pagitan ng mga Class 6 at 4 tulad ng hiniling ni Yami noon dahil naniniwala din si Rico na ang tagumpay ng Class 4 laban sa isang grupo ng mga babae ay hindi talaga isang tagumpay. Tinanggihan ni Christian ang ideya, ayaw niyang ipaglaban si Yami, isang makaranasang manlalaban, laban sa isang baguhan. Kinalaban ni Rico si Christian, biglang nagreklamo sa suporta ni Hina sa kanya. Nalungkot si Hiboko na halos makuha ang tiwala ni Christian bago ang pagbabago, at nagpas siyang hamanin si Yami para sa pag-aproba ni Christian. Humihingi ng pahintulot si Hiboko para sa isang hamon, na nakalilito sa mga nanonood. Gusto ni Christian na tanggihan ito, ngunit pinilit ni Rico ang kanyang kamay, at binigyan ni Christian ng pahintulot si Hiboko na hamanin si Yami. Bago ang laban, sinabi ni Hiboko kay Rico ang tungkol sa kanyang kakulangan sa pagsasanay sa pakikipaglaban, mayroon lamang siyang pagsasanay mula sa klase ni Christian. Hinihiling ni Hiboko na ang hamon ay isang nakatayong hamon sa atensyon. Tumawa si Yami at tinanggap ang hamon, na nangangakong talunin si Hiboko anuman ang mga tricks nito. Ipinaliwanag ni Christian ang mga patakaran at posisyon para sa face-off.
Magsisimula na ang hamon, at sabik na hinihintay ng mga manunood ang resulta. Pagkatapos ng isang oras na walang galaw na paghaharap sa pagitan ng dalawa, ang mga manunood ay nagtataka kung hanggang kailan sila magtitiis. Si Hibuko, na nakakaramdam ng pagod, ay determinadong hindi magpapatalo, na nangangailangan ng tiwala ni Christian ng higit pa at naghahanda para sa hinaharap na pakikipagtagpo kay Shii. Nagsisimulang mag-alala sina Yami at Rico, isinasaalang-alang ang posibilidad na manalo si Hibuko. Pagkalipas ng 3 oras, sumang-ayon si Rico sa panukala ni Christian, na tinapos ang hamon sa isang draw, na gustong tapusin ang laban bago bumagsak ang sinuman. Pinapapahinga ni Christian si Hibuko at inutusan ng iba pang klase na magpatuloy sa pagsasanay. Nag-aalok si Moryo na samahan si Hibuko sa kanyang silid, at tinanggap ito ni Christian. Pinuri ni Moryo si Hibuko para sa kanyang lakas at talino sa panahon ng hamon, ngunit si Hibuko ay hindi nasisiyahan, na gustong manalo sa endurance duel at nagulat sa lakas at tibay ni Yami. Sinabi ni Hibuko kay Moryo na hindi pa ito tapos, at inutusan siyang magdala ng isang balde ng malamig na tubig at isa pang may mainit na tubig. Bumalik si Moryo na may dalang mga balde, at sa likod niya, dumating si Yami kasama ang kanyang nasasakupan, na handang magkaroon ng isa pang paghaharap. Agad na inihagis ni Hibuko ang balde ng malamig na tubig kay Yami, na nagalit. Humingi ng paumanhin si Hibuko, na nagkunwaring nabasa si Yami nang hindi sinasadya, habang si Hibuko ay naghagis lang ng tubig kasabay ng pagpasok ni Yami sa silid. Ngunit pagkatapos ay sinadya ni Hibuko na ihagis kay Yami ang balde ng mainit na tubig, na naging sanhi ng panginginig ni Yami. Dahil hindi na kumikilos ang kanyang kalaban, naghatid si Hibuko ng huling atake kay Yami. Samantala, isa pang estudyante na nagngangalang Miko at ang kanyang mga kaibigan ay lumakad sa mga hall na nagnanais na kausapin si Yami, at ipahayag ang kanilang katapatan sa kanya para sa proteksyon, at natagpuan lamang si Hibuko na pinapahiya si Yami. Sa kabila nito, muling pinagtibay ni Miko ang katapatan niya at ng kanyang grupo kay Yami, at naghahanda na salakayin si Hibuko, na pinipigilan ng subordinate ni Yami. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa ni Moryo na palayain si Hibuko mula sa kampan ni Yami nang sumabog ito sa galit. Sawang-sawa na sa pagiging magulo, at ngayon ay malaya na. Sinabi ni Hibuko kay Miko at sa kanyang grupo na mayroon silang huling pagkakataon na tumigil sa pagiging alipin ni Yami, at sumama sa kanya. Hindi sumang-ayon si Miko at sinubukan niyang kumbensihin ang kanyang mga kasama na huwag iwanan si Yami. Gayunpaman, itinulak siya ng kaibigan ni Miko sa isang tabi, at tinanong si Hibuko kung paano sasalungat ang isang rookie class sa mga lalaking tulad ni Yami. Si Hibuko ay pumulot ng isang patpat, binabalaan si Yami na ang sinumang humahamon or mangungut siya sa kanya ay magsisisi, habang iniisip na si Shii ang susunod, at hinampes ni Hibuko si Yami ng stick. Nang maglaon, hinimatay si Hibuko dahil sa pagod at nanaginip. Napanaginipan niya ang alaala ng pagkapanalo sa isang relay competition sa middle school kasama si Yori. Nakikita ni Hibuko ang maraming dugo sa paligid niya, na maraming estudyante ang bumagsak sa sahig. Tinatanong niya kung may pananagutan siya dito. Nakangiting lumapit sa kanya si Yori, sinusubukang ibalik siya sa classroom. Gayunpaman, nakita ni Hibuko ang kanyang kasalukuyang sarili na nakatayo malapit sa kanya, at hinihiling sa kanyang dating pagkatao na ihinto ang pagtatago kung sino talaga siya. Natatakot si Hibuko sa kanyang kasalukuyang sarili, dahil hindi siya ang taong sinasabi ng kanyang kasalukuyang sarili. Sa wakas, nagising si Hibuko, na inaalagaan ni Moryo at ng iba pang estudyante. Humihingi ng paumanhin ang mga mag-aaral sa Class 4, sa pagmamoltrato kay Hibuko at humingi ng awa. Si Miko, gayunpaman, ay tumangging humingi ng paumanhin ngunit sinabi na susundin pa rin niya ang mga utos ni Hibuko. Hindi humanga si Hibuko sa pagbabago ng puso ng mga estudyante at nag-aalinlangan kung dapat ba niyang tanggapin ang mga ito. Sa gitna ng pagbatikos ng isa sa mga estudyante, nagtataka si Hibuko kung ang mga kumakalaban sa kanya ay naglalabas ng hamon sa kanya, na nagdudulot ng gulat sa lahat ng mga estudyante. Mabilis itong neresolba, dahil wala sa mga estudyante ang gustong sumalungat kay Hibuko. Nang maglaon, sinasalamin ni Hibuko na noon, lahat ay gustong manalo sa pabor ni Shii, at ngayong natalo na ni Hibuko si Yami, mas gusto nilang humingi ng tulong sa kanya kaysa talunin siya kapag siya ay walang pagtatanggol. Naniniwala si Hibuko na maaaring tumigil na sa pagkatakot ang mga estudyante kay Shii.
Nakikita niyang kakaiba na wala nang nagsasalita tungkol kay Shii, ngunit ang pangalan ni Yami ay nasa mga labi ng lahat dahil si Yami ay natalo at ipinadala sa ospital. Iniisip ni Hibuko na inilagay ni Shii si Yami sa pamamahala sa lahat, habang kinokontrol niya ang lahat ng ito mula sa mga anino. Naaalala ang lahat sa ilalim ng utos ni Shii, si Hibuko ay nagtataka kung ano ang binabalak ni Shii. Pagkatapos ay tinanong ni Hibuko ang kanyang mga kasama kung may alam ba sila tungkol kay Shii kamakailan, at sinabi nilang hindi pa nila siya nakikita at hindi siya nagdulot ng anumang gulo mula noong huling pagkakataon na nakita siya ni Hibuko. Bago umalis, ipinagtapat ni Hibuko na kung magpasya silang humingi ng proteksyon sa kanya, tatanggapin niya sila bilang mga kapatid. Pero kung may manggulo kay Moryo, magsisisi sila. Sa susunod na eksena, ipinaalam ni Hyo kay Yue, ang nakatatandang kapatid ni Shii, ang tungkol sa mga nangyayari kamakailan sa paaralan. Nag-aalala si Yue sa rebelyon sa paaralan at hiniling kay Hyo na bantayan si Shii, dahil hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Shii. Samantala, sa paaralan, kinuha ni Akane at ng mga babae ang telepono ng subordinate ni Yami, na nagbanta na sasabihin ito kay Riko. Ngunit binalaan siya ni Hoken na mapupunta siya sa ospital kasama si Yami kung sakaling magsasalita siya. Ngayon, sa opisina ng punong guro, si Hyo ay nagtatanong kung paano hinarap ni Christian ang mga problema. Hindi nasisiyahan sa kanyang pagganap, sinimula ni Hyo na atakihin si Christian. Ngunit hindi sumasang-ayon si Hina sa pagpaparusa kay Christian, na sinasabi na ang pag-aaway ng mga estudyante ay normal sa bawat paaralan at hindi ito karapat-dapat kay Christian. Nang marinig ito, sinabi ni Riko kay Hyo na personal niyang inasikaso ang pag-alerto sa head instructor tungkol sa sitwasyon. Sinabi ni Riko na dahil sa mga aksyon ni Christian, nagsimulang lumala ang paaralan, dahil hindi pinansin ni Christian ang lahat ng sinabi sa kanya ni Hyo. Muling sinaktan ni Hyo si Christian at binyantaan itong sisibakan kahit nasa side niya si Hina. Hiniling ni Hina kay Hyo na itigil na ang pagsisi kay Christian dahil siya ang nagpilit sa kanila na tanggapin si Shii sa paaralan. Ipinaalala niya sa kanya na siya ang direktor at ayaw niyang dalhin niya ang kanilang mga isyo sa paaralan. Hindi sila magkakaroon ng anumang problema kung susundin niya ang kanyang mga tagubilin. Nagsimulang tumawa si Hyo at inamin na nagulat siya sa kanyang saloobin, iniwan ang mga estudyante sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Sinabihan ni Hyo si Christian na magpahinga habang inaalagaan niya ang mga estudyante bilang kapalit niya, at umalis si Hyo kasama si Riko bilang kanyang kasama. Sa labas ng opisina, nagpapasalamat si Riko kay Hyo sa pakikitungo kay Christian, na malinaw na nagdulot ng mga problema para sa kanyang maliliit na pakane. Sinamantala ni Riko ang pagkakataon na ipaalam kay Hyo ang mga pangyayaring dulot ni Hibuko na nagre-rekomende na harapin nila siya. Gayunpaman, si Hyo ay interesado lamang sa telepono ni Jang, at si Riko ay wala nito. Nagbanta si Hyo na ibubunyag niya na muntik ng tapsuan ni Riko si Waldo at tinanong kung nasaan si Shii. Sumagot si Riko na hindi niya alam ang tungkol kay Shii, mula noong huli niya itong makita ay nasa kwarto niya kasama ang bodyguard niyang si Bamo, na nawala rin. Hindi naniniwala si Hyo kay Riko at hinihingi niya ang katotohanan kasama ang lahat ng detalye. Lumipat kami kay Yori at sa mga babae na sinusubukang gamitin ang ninakaw na telepono. Ipinaliwanag ni Akane na dahil nakakonekta ang telepono sa network ng paaralan, maa-access lang nito ang ilang page ngunit hindi ito makakatawag or makakapagpadala ng mga mensahe. Ikinagalit nito si Yori, pinaalalahanan si Akane na nangako siyang tutulungan siyang tawagan ang kanyang kapatid. Tumugon si Akane na karaniwan ay wala silang gagawin, ngunit dahil nakikipag-usap sila sa isang henyo, tinutukoy ang kanyang sarili, kailangan nilang kunin ang device na ginamit niya upang lumikha ng sarili niyang network bago tumawag at gumamit ng internet. Hindi nasisiyahan si Yori sa sagot dahil maaaring mas matagal bago makipag-usap sa kanyang kapatid, ngunit nagpa siya na maghintay ng kaunti pa. Tinanong ni Yori kung nakita na ba ng mga babae si Shii mula nang siya ay kaina-hinalang nagtatago. Wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Shii, kaya iminungkahi ni Yori na imbestigahan si Jang dahil mayroon siyang telepono na maaaring tumawag. Sina Akane at Hoka ay sumang-ayon na mag-imbestiga, ngunit nais munang malaman kung paano napunta si Yori sa paaralan, dahil siya ay isang ulila na may kapatid na lalaki sa ospital. Sino kaya ang nagpadala sa kanya sa paaralan? Tahimik na naaalala ni Yori kung paano siya namumukod tangi mula sa unang araw, na nakuha ang pabor ni Christian.
Gayunpaman, ang kanyang tiyuhin na si Kai, ang parehong lalaki na ama ni Hina, ay pinanatili siyang nasa ilalim ng pagbabante sa pag-aalaga sa kanya at sa kanyang kapatid. Nang magsawa na si Kai kay Yori, nagpasya siyang ihiwalay ito sa kanyang kapatid. Bago masabi ni Yori sa kanyang mga kaibigan ang anuman, dumating si Hiboko upang ipaalam sa kanila na nagbago ang mga plano. Nagpasya si Yori na umalis mismo sa sandaling iyon, na ayaw niyang may gawing bagay na may kinalaman kay Hiboko. Habang papalayo siya, iniisip ni Yori na hindi na nila kailangang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa kanya, kung hindi, kapuputan siya ng mga ito. Kaya dapat niyang ayusin ang sarili niyang mga isyo ng mag-isa. Sunod, nakita namin si Hyo nakausap sa telepono si Yue, na nangangakong hahanapin si Shii. Natuklasan din namin na kasama niya si Jiang, humihingi ng tulong para makapaghiganti sa ibang mga estudyante, dahil masyado siyang ginagambala. Samantala, hinahanap ni Hiboko at ng mga babae si Shii, dahil iniisip ni Hiboko na ito ang perpektong oras para atakihin siya nang wala si Yami. Nakarating sila sa kwarto ni Shii, sumisigaw na lumabas siya. Napansin ni Hiboko ang sirang lock ng pinto at nag-aalala kung ano ang maaaring nangyari. Nagpasya si Hiboko na pumasok at nakitang magulo ang lahat sa loob. Sa pagsisiyasat, natuklasan ni Hiboko na si Shii ay nawala ng ilang sandali, at napagtanto na si Shii ay may karamdaman kung saan kailangan niya ng pang-araw-araw na gamot. Sa susunod na eksena, determinado si Yori na hanapin si Jiang. Ngunit pagpasok sa kanyang silid, nakita niyang naghihintay si Jiang sa kanya. Hinahamon ni Jiang si Yori, na isiniwalat na si Sora, ang kanyang kapatid, ay wala sa mabuting kalusugan. Ibinunyag ni Jiang na natuklasan niya ang hindi tiyak na pagkakakulong ni Yori at nag-aalok ng deal. Kung papayag si Yori na gawin ang sinabi sa kanya, papaalisin siya ni Jiang sa paaralan sa loob ng 2 araw. Nang maglaon, nakita namin na nakuha ni Hiboko ang mga cellphone na itinago ni Shii, at nagtataka tungkol sa kanyang plano. Habang nakikipag-usap si Jiang kay Yori tungkol sa kanyang nakaraan, naalala ni Yori ang kanyang masakit na nakaraan nang mawala ang kanyang ama, at dumalo sa libing kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Sora. Sinisikap niyang huwag ipakita ang kanyang sakit sa kanyang nakababatang kapatid, tinitiyak niya na siya at ang kanilang ina ay nasa tabi niya. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Yori na nasawi ang kanyang ina dahil sa isang tableta. Dahil wala na silang mga magulang, nag-alok si Kai, ang pinsan ng kanilang ama, na maging tagapag-alaga nila. Tinanggap ito ni Yori, nasasabik tungkol sa pag-asam ng pagsisimula ng isang mas mahusay na buhay. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kanyang kapatid na lalaki ay napunta sa ospital dahil sa isang malubhang sakit na namamana. Tiniyak ni Kai kay Yori na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga gastos, ngunit nang maglaon, sinubukan niyang alipinin siya. Dahil inangkin niya na sobra ang kanyang ginagastos sa mga gastusin sa ospital ng kanyang kapatid. Napagod si Yori sa ginagawa ni Kai, at nagpas siyang tapusin siya ngunit nabigo. Dahil dito, ipinadala siya ni Kai, na nakakakilala kay Rico sa re-education school para hindi na niya makita ang kanyang kapatid. Sinisira pa rin itong nakaraan na ito si Yori, kaya hindi niya alam kung kukunin ba ang alok ni Jiang or hindi. Sa susunod na eksena, pabalik kay Hiboko, nakita natin siya sa ilalim ng mga bituin, sinusubukang intindihin ang plano ni Shii. Lumapit si Moryo sa kanya, at kinakabahang tinanong ni Hiboko si Moryo tungkol kay Shii. Nang matuklasan na walang alam si Moryo, nagtanong siya kung paano nakatakas si Moryo. Ibinunyag ni Moryo na may taong may purple na buhok na nagbigay sa kanya ng mapa ng mga drains upang makatakas, bilang kapalit na i-publish ni Moryo ang lahat ng nangyayari sa loob ng paaralan kapag nakalabas na siya. Bagamat ginawa ito ni Moryo, agad ding nabura ang impormasyon sa internet, dahilan upang ibalik siya ng kanyang mga magulang sa paaralan. Inaasahan ni Hiboko na ang mag-aaral na may lilang buhok ay si Shii, ngunit sa impormasyong ito, hindi siya sigurado. Kinabukasan, nag-utos si Hiboko sa kanyang klase sa courtyard, na nagmumukhang nananakot sa ibang mga estudyante. Sinabi niya sa kanyang mga kaklase na kung magsisimula silang maging mahusay sa pagsasanay, ang ibang mga klase ay hindi makikigulo sa kanila, at makukuha nila ang pabor ni Christian. Sumang-ayon ang klase, gayunpaman, naliligaw ang plano ng mabunyag na hindi na bahagi ng mga instruktor si Christian. Habang papalapit si Hyo kasama ang iba pang mga instruktor, kinausap ni Hyo ang lahat ng mga estudyante, ipinaliwanag na sinuspinde niya si Christian dahil sa hindi paggawa ng kanyang trabaho ng maayos.
Ipinaalam sa kanila ni Hyo na depende sa kanilang pag-uugali, babalik si Christian. Nagsimulang maghinala si Hibuko na may koneksyon sa pagitan ng pagkawala ni Shii at ng pagkakasuspinde ni Christian, sa pag-aakalang si Hyo ang nasa likod ng lahat ng bagay sa paaralan. Sinimula ni Hyo ang pagsasanay, na nagtuturo sa Class 4 na hawakan ang posisyon ng atensyon sa loob ng 2 oras nang hindi nasira ang mga ranggo. Habang lumilipas ang panahon, nagtataka si Hibuko tungkol sa papel ni Hyo bilang superior ni Christian, at sa relasyon nila ni Shii. Biglang naunang nawala ng malay si Moryo dahilan para magsimula muli ang buong klase. Sinimula ni Hyo na abalahin si Moryo na tumayo, dahil hindi siya makakapagsimula ng pagsasanay hanggat hindi handa si Moryo. Nang hihimasok si Hibuko, nakipag-usap ng direkta kay Hyo, sinusubukang tanggapin ang responsibilidad para sa mga kaganapan noong nakaraang araw. Nangako si Hibuko na tutulungan ang klase na mapabuti ang kanilang endurance, at hiniling kay Hyo na parusahan na lamang siya. Si Hyo, na nasa sabik na sa wakas ay makilala si Hibuko, ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magsisi. Gayunpaman, tumanggi si Hibuko na bawiin ang kanyang mga salita, at tinatanggap ang anumang parusang naghihintay. Binibigyan ni Hyo ng pahinga ang klase at dinala si Hibuko sa opisina ng direktor. Sa opisina ng direktor, inanyayahan ni Hyo si Hibuko para magkape at ipinagtapat na ngayon lang niya gustong makipag-usap. Ibinunyag ni Hyo na lahat ng tao rito, kabilang ang mga instruktor, ay nag-uusap tungkol kay Hibuko, na isinasaalang-alang siya na bahagi ng nangungunang 1%. Naniniwala ang mga kasamahan ni Hibuko na mayroon siyang lakas ng loob na iginagalang siya para dito. Sinabi sa kanya ni Hyo na mas sikat siya sa paaralan kaysa kina Riko, Christian, at Yami, na ginawa siyang bagong pinuno matapos talunin ang lahat ng mga paboritong karakter. Nag-aalok si Hyo ng pagkakataon kay Hibuko na kontrolin ang buong paaralan sa tabi ng Riko, humihingi ng pagsunod at tulong sa negosyo ng cellphone bilang kapalit. Si Hibuko ay nananatiling tahimik, pinag-iisipan ang kanyang tugon. Iminumungkahi ni Hyo na maglaan siya ng oras para pag-isipan ito, at sinabi sa kanya na gusto niyang makakita muna siya ng isang tao. Dinala ni Hyo si Hibuko sa mga piitan kung saan nakatagpo niya si Yori, sinaktan ng husto, na nagpapagalit kay Hibuko. Si Yori, nang makita si Hibuko, ay nagsimulang umiyak, sinusubukang abutin siya ngunit nabigo. Pagkatapos ay kinausap muli ni Hyo si Hibuko na nag-aalok sa kanya kay Yori bilang isang kaalyado upang walang sino mang hamanin siya. Nagsimulang tumawa si Hibuko sa harap ni Yori, sumisigaw sa kanya upang magmakaawa sa kanya na hayaan siyang maging kasama niya. Nagpasalamat si Hibuko kay Hyo sa pagtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Nang maglaon, nanumpa si Hibuko ng katapatan kay Hyo, nangako na gagawin ang anumang kailangan ng walang pagtatanong. Natuwa si Hyo at inihayag na may pag-asa siya para sa kanya. Ngayon, dapat mahanap ni Hibuko ang isang nawawalang cellphone, at ipinangako ni Hibuko na hahanapin ito sa lalong madaling panahon. Nang maglaon, sa pag-ulan, si Hibuko at ang kanyang koponan ay gumawa ng isang plano upang linlanggan si Hyo. Ibinigay ni Hibuko ang cellphone na nahanap niya sa bago niyang amo, si Hyo, na nag-utos kay Riko na alagaan si Yori. Gayunpaman, humiling si Hibuko ng personal na pabor kay Hyo na pangasiwaan si Yori mismo, dahil may pagnanais siyang tuparin mula pa noong middle school. Sa susunod na eksena, naglalakad si Hibuko sa track field bitbit ang isang walang malay na Yori sa kanyang likod, hanggang sa siya ay matambad dahil sa pagod. Nagsimulang umiyak si Hibuko at humingi ng paumanhin kay Yori, na iniuugnay ang lahat ng kaguluhang ito sa kanyang kasalanan. Gayunpaman, hiniling niya kay Yori na magtiis ng kaunti pa dahil malapit na itong umalis. Ngayon ay lumipat tayo sa noong bata pa si Shii, na humihiling sa kanyang ama na ipadala siya sa paaralang pinondohan ng kanyang kapatid. Bagamat hindi sumang-ayon ang kanyang ama, tinanggap niya nang marinig ang pangako ni Shii na babalik siya sa loob ng 1 taon. Sa sumunod na eksena, hinala ni Shii na ang kanyang kapatid, kasama si Hyo, ay sangkot sa pagkasawi ng kanyang ina. Binalaan ni Shii ang kanyang ina tungkol kay Yue, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina dahil pamilya si Yue, at hindi na kailangang matakot sa kapamilya. Ngunit hindi pinabayaan ni Shii ang kanyang pagkamuhi kay Yue pagkatapos ng libing ng kanyang ina. Matapos ang 1 taong paninirahan sa paaralan, handa na si Shii na umuwi. Nagreklamo si Shii na ang mga imbornal ay tila impyerno kung saan siya nagtatago ng ilang panahon.
Mabilis na lumipas ang isang taon para kay Shii, at pagkatapos magpahinga, napagtanto niyang naubusan na siya ng gamot. Umaasa siya na masayang matatanggap ng kanyang kapatid ang regalong inihanda niya. Samantala, sa paaralan, sinasanay ni Chucky ang kanyang klase, iniisip kung nasaan si Hoka. Ipinaalam sa kanya ng klase na sila ni Akane ay may sakit mula kahapon at nagpapahinga. Kailangang ipaalam ni Hiboko kay Riko na may sakit din si Moryo dahil sa sobrang pagsasanay. Nang maglaon, kinuha ni Riko si Hiboko upang iharap siya sa lahat bilang bagong presidente ng konseho at opisyal ng pagdidisiplina, na hinihimok silang magtrabaho ng husto upang maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Muli, pagkatapos makipag-usap ni Hiboko kay Hiyo, na nagbigay sa kanya ng bagong misyon upang mahanap si Shii at nangako ng gantimpala para sa tagumpay, tinanggap ni Hiboko ang misyon at nangakong hahanapin si Shii. Pagkaalis ni Hiboko, binalaan ni Riko si Hiyo tungkol sa pagiging tuso ni Hiboko, na kino-question ang tiwala nito sa kanya. Ibinasura ni Hiyo ang mga alalahanin, na nagsasabi na si Hiboko sa sandaling sinamantala ng lahat, ay umakyat sa tuktok at hindi sasayangin ang pagkakataong ito para sa kapangyarihan. Binanggit din ni Hiyo na kapag nabigo si Hiboko sa misyon, haharapin niya ito tulad ng ginawa niya kay Jang. Nag-iba ang eksena, at nakita namin ang grupo ni Hiboko na nagpaparusa sa ibang mga estudyante. Gayunpaman, dumating si Hiboko at pinagalitan sila, pinaalalahanan silang huwag kumilos tulad ng ginawa ni Naomi at Waldo. Pagkatapos ay humihingi ng paumanhin si Hiboko sa lahat para sa paggawa ng gulo, ngunit humiling ng hindi mandatoryong pabor mula sa kanila. Tiniyak ng mga estudyante kay Hiboko na hindi nila kailangan ng paghingi ng tawad at handang suportahan at sundan siya. Nakangiti, inanunsyo ni Hiboko na ito na ang kanilang huling pagsasanay sa paaralan. Kasunod nito, nakikita namin ang impormasyon na kumakalat sa buong web tungkol sa paaralan na tumutugon sa pagkahumaling sa internet. Natuklasan ng mga tao na ang paaralan ay isang reformang paaralan kung saan ang mga estudyante ay inaabuso, at maging ang batas ay nilalabag. Nang maglaon, dumating sa paaralan ang paninda na hinihintay ni Hiyo, na nag-udyok sa kanya na siyasatin ito ng personal. Gayunpaman, bigla siyang nakatanggap ng mensahe na humihiling sa kanya na huwag nang bumalik. Hinala ni Hiyo ang pagtataksil ng kanyang mga instruktor, pinigil si Riko, at tinanong siya, na iniisip na maaaring siya ang taksil. Nang hindi makapagbigay ng sagot si Riko, inilipat ni Hiyo ang kanyang hinala sa mga estudyante, ang alumnos. Dahil dito, mabilis na inutusan ni Hiyo ang mga instruktor na putulin ang kuryente sa buong paaralan at isil ito. Ang mga mag-aaral ay dinadala sa courtyard para sa kanilang pagsasanay. Nagsisisi si Hiyo na hindi niya ginamit si Jang para maiwasan ang sitwasyong ito, ngunit iniisip pa rin niya na mabilis niya itong maaayos. Samantala, sa labas ng paaralan, nagtitipon ang mga mamamahayag na naghihintay ng impormasyon. Biglang lumilitaw si Director Hino upang tugunan ang kanilang mga alalahanin at sagutin ang kanilang mga tanong, na nagbibigay ng katiyakan. Sa sumunod na eksena, malubha ang sakit ni Yori, na inaalagaan ni Nahoka, Akane, at Moryo, na wala talagang sakit sa kama. Ibinunyag din ng tatlo na responsable sa pagpapakalat ng balita tungkol sa paaralan online. Nang maglaon, hinarang ni Hiboko si Hiyo na nagtatanong tungkol sa cellphone ni Jang at iminumungkahi na maaaring nalik ang data nito. Sa kabila ng pag-uutos ni Hiyo kay Hiboko na tulungan si Riko na asikasuhin ang sitwasyon, tinanong pa siya ni Hiboko, na naging sanhi ng lalong pagkabalisa ni Hiyo. Nang sinaktan ni Hiyo si Hiboko, sinubukan ni Hiboko na pigilan siya sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanilang laban upang maglaan ng oras para sa kanyang mga kaibigan na tapusin ang kanilang nasimulan. Dumating si Christian, hinihiling na isuko ni Hiyo ang kanyang sarili, na sinasabing papunta na ang mga pulis. Ibinasura ni Hiyo ang banta, at iginiit na hindi sila madadamay ng mga tsismis lamang sa internet. Gayunpaman, lumabas si Shii mula sa pagtatago at biglang sinunog ang kanyang silid, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Nagulat sa mga pangyayari, hindi makapaniwala sina Hiyo at Hina sa nangyayari. Nagagalak si Christian, sinabing nabigo ang plano ni Hiyo at inihayag na hindi makakatakas si Hiyo, hanggat nananatili si Christian sa lugar na iyon. Inutusan ni Christian si Hiboko na umalis, inaasahan na may plano siyang kailangang tapusin. Nagpasalamat si Hiboko kay Christian bago umalis, at sinubukan ni Hiyo na salakayin si Christian ngunit madaling natalo. Sa wakas, nagawa ni Hiboko na palayain ang kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng mga imburnal.
Sa halip na samahan sila sa kanilang pagtakas, nagpasya si Hiboko na hanapin si Shii, na nakaupo sa rooftop ng paaralan habang papalapit ang mga pulis sa lokasyon ng paaralan. Sa kabila ng apoy ng paaralan, naabot ni Hiboko si Shii, na nagdulot sa kanya ng malaking sorpresa at nagpaluha ng kaligayahan sa kanyang mga mata.